Pagalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong January 4. And for today, we are going to tackle a very controversial question. Ito ang tanong na ligtas ba ang mga babies kapag namatay? Or what is the age of accountability? Napaka-deep topic, no? Hopefully, madidiscuss natin sa devotion ngayon. So, our verse for today will be 2 Samuel chapter 12 verse 23 na nagsasabing, "But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me." Sa Tagalog, ngunit ngayoy patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? May babalik ko pa ba siya? Ako'y papunta na sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. So, sinasabi po rito na all people inherited the original sin. Lahat tayo. Walang nakakaligtas. Tayong mga tao ay nagkasala mula sa pagkapanganak. Because ito'y isang pagkakasala na na-inherit na natin mula sa pinakaunang taong nagkasala. But God alone saves by grace through Christ. Dahil po sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo at sa kaawaan ng ating God the Father, pinatawad po tayo at ang ating mga kasalanan. Therefore, children can be saved by grace. Yung mga bata po na wala pang sapat na gulang upang magdaan ng baptism, ngunit nagkaroon ng unfortunate timing, is saved by our God. Dahil siya ay isang maawain na Diyos. So let us praise God for the precious gift of having children. Pagpalain po natin ang Panginoon dahil ginawa niya ang mga tao at binigyan niya tayo ng abilidad upang gumawa pa ng mga anak. And praise God for the precious gift of salvation by grace. Dahil po maawain ng ating Panginoon, hindi natin kailangan mag-reach ng quota or ng certain threshold upang masalba. Tayo'y masasalba dahil sa kanyang kaawaan. And lastly, let's praise God for the precious gift who is Christ. Dahil po kay Kristo, nanumbalik ang ating intimate relationship kay God, and dahil kay Kristo, we are saved. Yun naman po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to God.